Ang kontrata na ng mangkukulam. Ganon kataba, mga kababayan, kung anong dumapo sa utak ni Sara. Yan na hindi natin maintindihan. Ayan o. Kinukulam na ako nila. Ini-imagine ko ang aking sarili, pinupugutan ko siya ng ulo. Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Umabot na sila sa kulam. Sama-sama na silang lahat. Kinukulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Senator Juan Miguel Zubiri believes the Senate may decide on whether it will continue with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte after the President Ferdinand Marcos Jr.'s State of the Nation address. Yung mga pangalang chicheria at mga grocery, pati si Marian Rivera, Damay at saka si Chel Jokno, walang kaalam-alam, kumubra na pala sila. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Nagpa-press con mga kababayan kanina si Senador Mig Zubiri. Marami yung mga tanong na ginawa yung ating mga kapatid sa mainstream media, lalo na mga kababayan tungkol sa impeachment tapos sa leadership ng Senado. Ngayon, nabanggit ni Mig Zubiri na yung impeachment daw laban kay Sara Duterte, isang witch hunt. Yan ang sabi dito sa report ng ABS-CBN. Zubiri claims Sara Duterte impeachment trial a witch hunt. Ang ibig sabihin ng witch hunt, mga kababayan, pinipersecute lang, hinahanapan ng mali, gustong tanggalin si Sara Duterte para hindi na makakandidato sa 2028 presidential election. Yan ang sinasabi, ang paniwala mga kababayan ni Mig Zubiri. Malabo man po, Senator Mig Zubiri, pero that is your opinion. Nire-respeto natin ang opinion ng bawat isa, but we disagree sa inyong mga pananaw na sinasabi ninyo, isa lang itong witch hunt or persecution. Kung isipin nga po, si Sara Duterte ang gumagawa ng literal na witch hunt at yung mga DDS. Kasi ang tingin ni Sara Duterte sa ating Pangulo, isa ng witch. In fact, sinabi niya yan sa isang press con, literal. Kaya nga, ini-imagine niya, natanggalan ng ulo yung ating Pangulo kasi inaakusa na niya, direkta, nangontrata na daw ng witch, ng mangkukulam. Napanood ninyo yon? Kung hindi ninyo napanood, i-replay ko. Pero karamihan sa inyo, napanood na siguro yon. Kaya malabo man po, Senator Mig Zubiri, na witch hunt ang ginagawa ng mga nagsusulong sa impeachment trial. May pananagutan talaga po si Sara Duterte. At ang literal na naniniwala sa witch, anyone from the administration, unang-una yung ating Pangulo, kontra sa impeachment laban kay Sara. Kaya lang, sabi ng Pangulo, na-impeach na si Sara, kaya dapat sundan yung proseso. Napakalinaw po na si Sara Duterte ang naniniwala na kinukulam siya ng pamilya Marcos, literal. Ito po, ipakita ko sa inyo yung press conference niya na inaakusa yung ating Pangulo ang kontrata na ng mangkukulam. Ganon kataba, mga kababayan, kung anong dumapo sa utak ni Sara. Yan na hindi natin maintindihan. Yan o. Kinukulam na ako nila. Ini-imagine ko ang aking sarili, pinupugutan ko siya ng ulo. Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Diba, malinaw mga kababayan? Inaakusa ang first family na isa ng mangkukulam. Nangontrata daw, kumuha daw ng mangkukulam from India pa. Umabot na sila sa kulam. Nagsama-sama na silang lahat. Kinukulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun. Hindi para sa akin yun. It's their happiest day. So nagsama kami. Katayo kami doon. And merong isang graduate na, alam nyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero unang napakinggan ko siya napanood, ang akala kong sinasabi niyang batang paslit, elementary, na humihingi ng relo ng ating Pangulo. Ito pala, PMA graduate. Paano naging bata yung trato niya? Sabi nga natin, yung sa discussion natin dito noon, dapat isailalim sa disciplinary action yon. Kasi nga po, you can just imagine, kagagraduate pa lang, nang hihingi na at
at hinihinga ng relo yung ating Pangulo. Saan siya natuto, mga kababayan, sa ganuri ng pag-uugali? Tinuruan ba siya ng mga profesor niya o mga officers niya na mangutong? At ang pinili pa, mga kababayan, na kutungan yung ating Pangulo, hingin yung relo. You see, ito yung pinagmamatol ni Sara kasi daw kinukulam siya. Bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana sigurong pag-intindi kung sa I-forward ko doon sa gusto niya daw, ini-imagine na daw na pugutan ng ulo yung ating Pangulo dahil lang doon. Inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya, why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako, wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Ang galing yung ulo niya ba? Ang tanong ko sa iyo, Senator Migs, yan ang gusto mong maging Pangulo? Ganon katindi ang kalagayan ng kanyang pag-iisip. Pag tinawag mo siya na normal yung kanyang pag-iisip at mga pananalita, ang ibig sabihin yan, abnormal ka rin. Imagine, Vice Presidente, ganyan siya mag-isip, mga kababayan. I realized toxic na yung relationship. So yan ang patunay na malabo po yung statement ninyo, Senator Mig Zubiri, na witch hunt against Sara Duterte, ang impeachment trial, walang persecution, at ang literal na naniniwala na siya pinapakulam at ang mangkukulam yung ating Pangulo. Yang ibig sabihin, si Sara at ang kampo niya ang nag-witch hunt. Gusto na nga tanggalan ng ulo yung ating Pangulo. At sa sunod na preskon niya, yun na yung pagbabanta sa buhay. Yan ang literal na witch hunt. Hindi lang yung witch hunt na ang ibig sabihin, persecution, political persecution. Yan ang sinasabi ni Mig Zubiri sa preskon kanina. Yan Senator Juan Miguel Zubiri believes the Senate may decide on whether it will continue with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte after the President Ferdinand Marcos Jr.'s State of the Nation address and the opening of the first regular session of the 20th Congress. Feeling ko, pag umpisa natin itong July 28, the preceding day of the next day rather, July 29, there probably will be debates on the impeachment process, sabi po ni Zubiri. I think fundamental question is, itutuloy ba? Baka tatanong ng presiding officer o tatanong ng Senate President yan. I leave it to the body. Itutuloy ba? So yan ang botohan kung itutuloy ba o hindi. I think ganon ang mangyayari dyan. So we'll see kung sinong mananaig, sinong mananalo. Sabi ng mga constitutionalist, wala kayong choice kung di ituloy. Kasi malinaw sa konstitusyon, the trial shall forthwith proceed. Hindi pwedeng i-dismiss without trial. Itong sinasabi po ninyo, i-diretso lang ninyo kung baga anong mangyari. Baka ang mangyari niyan sa inyo, pag nagalit yung ating mga mamamayang Filipino, abolish Senate, shall forthwith proceed. Susugurin kayo dyan ng mga galit na mga kababayan natin. Kasi malinaw na pagsalaula ng mga senador ang ginagawa nila sa ating konstitusyon at sa Senado as an institution. Pero sabi niya, may inclination daw siya not to oppose the continuation of trial which began in the 19th Congress. Pag nagdesisyon yung grupo na ituloy ang diskusyon, we have to continue with the process. We have to continue with the process. Huwag na tayo matakot bumoto, di ba? Bumoto tayo. Many of them have made up their minds anyway. So let's proceed with the process. You want to shorten it? Okay, but then let's vote. Let's decide. Ito po, mga kababayan, yung presko ni Mig Zubiri kanina. Pakinggan natin. I'm pro-Sara or not, I cannot, I have to listen to the evidence that will be presented by them. Of course, I have some biases. I think that it is a witch hunt because they want to remove her from public service para yung iba makaupo. I beg to disagree, Senator Mig Zubiri, na isa siyang witch hunt. Basahin lang ninyo muna yung articles of impeachment. Ang problema ninyo, niremand ninyo. Di ba bumoto ka sa pag-remand? 18 kayo na tinawag ni Father Flavi Villanueva na mga hudas. Paano naging witch hunt, mga kababayan, na kitang-kita yung mga pagkakamali ni Sara Duterte, yung kanyang accountability? Yan
Articles of Impeachment versus VP Sara Duterte. Number 1, betrayed public trust, committed culpable violation of the Constitution and or committed high crimes in contracting an assassin, in plotting to murder or assassinate President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, House Speaker Martin Romualdez, as publicly admitted by her in a live broadcast. Walang witch hunt po. Nag-commit siya ng pagkakamali. Nagbanta siya na ipapapatay yung ating Pangulo, si First Lady, si Martin Romualdez. Palalampasin lang natin yan. Tapos nag-aambisyon na maging Pangulo. This is the first time in history ng ating bansa, even the whole world. Wala pang bansa na ang Vice Presidente pinagbantaan openly na ipapapatay yung kanyang presidente. Imagine that, palalampasin ninyo, tapos sasabihin ninyo, persecution lang ito. Alam namin kung bakit ayaw ninyo kasi kababayan ninyo taga Mindanao ka. Although yung nanay mo taga Albay, Libon Albay. Kaya kiniklaim mo half Bicolano ka. Pero pag ganyan yung ugali mo, just like Chis Escudero, hindi na kayo makakatikim ng boto at least sa amin. Any national position, pag mga subiri, kukontray na namin dito sa Bicol. Kasi hindi natin pwedeng palampasin ang ganitong uri ng pag-uugali ng isang opisyal. Tapos sasabihin ninyo, witch hunt lang. Pangalawa sa artikulo, betray the public trust in or committed graft in corruption and misuse in malversation of confidential funds appropriated to the office of the Vice President in the Department of Education. Hindi may paliwanag kung paano ginamit yung milyon-milyon na pera. At napag-alaman, chinek sa Philippine Statistics Authority. Walang mga records, birth certificate, death certificate, yung mga pangalang chicheria at mga grocery. Pati si Marian Rivera, Damay at saka si Chel Jokno. Walang kaalam-alam, bumubra na pala sila. Sasabihin ninyo, political witch hunt ito? Anong klaseng senador ka? Di ba? Gusto ninyong pagtakpan ito ng mga pagkakasala ni Sara. Kung naniniwala kayo na hindi siya nagkasala, hayaan ninyo ang impeachment trial na mangyari. Hindi yung boboto kayo para sa dismissal. Yan yung sinasabi po ninyo. Although sabi mo, let's proceed. Gumaganon-ganon ka eh. Naglalaro ka. Kasi maraming mga supporters pa, yung mga Duterte, per your admission sa yung lugar, sa province mo, 99% sabi mo, sumusuporta sa mga Duterte. So purely politics sa'yo, wala kang paki sa mga pagkakasala na nagawa ni Sara Duterte. Sa'yo, politika. Pag ganyan, hindi ka na makakaulit sa amin. Ano pa? Betrayed public trust and or committed bribery and or other acts of graft in corruption including distributing monetary gifts to DepEd officials holding procurement-related functions, committed culpable violation of the Constitution and or betrayal of public trust in amassing unexplained wealth and failing to disclose all her properties in interest in the properties in her statement of assets and net worth or SALE, committed high crimes including the high crime of murder in conspiracy to commit murder in connection with their involvement in extrajudicial killings of the Davao Death Squad, committed acts of destabilization constituting at least a betrayal of public trust and all or culpable violation of the Constitution and even the high crimes of sedition and insurrection, such as refusing to attend SONA 2024 and appointing herself as designated survivor, attending rallies urging President Bongbong Marcos' resignation, defending fugitive Pastor Apollo Kibuloy, among others. Totality of the Vice President's conduct clearly display conduct constituting a betrayal of public trust, culpable violation of the 1987 Constitution, and graft in corruption. Tapos sasabihin mo, political witch hunt lang itong impeachment complaints laban kay Sara Duterte. Huwag kami migsubiri. Di ka na makakaulit sa amin. Kaya tama itong sinabi po ni dating Senate President Juan Ponce Enrile. Yan sabi niya, Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile said accountability is not a dangerous word and should not be viewed as a threat. Sabi niya, only those who have done something morally or legally wrong and want to keep it under wraps
are afraid of accountability. Yan yung kanyang post sa kanyang Facebook. The fear of discovery is the cause of trouble that hounds the wrongdoer because truth speaks for itself. Res ipsa loquitur. Mismo mga kababayan, the truth speaks for itself. Yan ang truth, oh. Kaya takot na takot umarap sa trial. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke, no joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So na-realize ko, toxic na ito. Yan ang sinasabi ni Enrile na res ipsa loquitur. Truth speaks for itself. Kaya natatakot kayo mga senador. Harapin ang katotohanan sa mga pinagagawa ni Sara Duterte. Natatakot kayo na tingnan ang mga ebidensyang hawak ng prosecution panel. Kasi pag nakita ninyo sa impeachment trial, mahihirapan kayong i-acquit si Sara. Yan ang katotohanan dyan. Po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.